Mga ka-OB, ngayon magluluto tayo ng ulam. Bali, pikadilyo ang ating lulutuin ngayon at naglagay na ako dyan ng konting mantika sa aking bagong kawali. Bagong bili ko nga pala yan sa thrift store. $350. Maganda kasi siya eh. Para siyang yung mamahalin. Pero mabigat. Non-stick din pala yan. So ayan, naggisa na ako ng bawang tsaka ng sibuyas. Mahiwagang sibuyas ni Insan. So gigisahin lang natin yan hanggang maging translucent na yung sibuyas. Para naman magandang panggisa. Yan. Halo-halo lang. Shoutout nga pala dun sa aking pamangkin na nagbo-birthday ngayon. Si Aya Briel. Shoutout sa'yo, Aya. Birthday niya ngayon sa Saskatchewan. Nakatira yung pamangkin ko na yun. Bali, double celebration ang ginawa nila. Kasama yung pamangkin ko na isa, si Seiya. So ayan, naglagay na ako dyan ng giniling na baka. Beef yung ginamit ko dyan kasi yun lang yung available sa ref. Konti lang inilagay ko mantika kasi alam ko magmamantika yan mamaya. So ayan, halo-halo lang, gisa-gisa lang natin yan. At sa puntong ito, maglalagay na ako ng patis. Ayan, ganyan kasi ako maggisa. Sinasabay ko na yung patis para habang maaga nanunot na yung lasa sa karne. Tsaka yan, may nilagay din akong paminta dyan. Ayan, generous sa paminta, okay lang yan. Sarap yan, maraming paminta. At dito maglalagay na ako ng laurel o bay leaf sa English. Ayan. 3 piraso lang. Okay na yan. Mabango na ang ating lulutuin yan dahil sa bay leaf. Halo-halo lang. Antayin lang nating magisa. Ayan. Takpan lang natin. Siguro mga 2 minutes. Okay na yan. Ayan. Tapos sa puntong ito, maglalagay na ako ng tomato paste. Tama, tomato paste ang ginamit ko rito sa dish na ito. Dapat kasi ang nilalagay ng iba is tomato sauce, pero sa akin naglagay ako ng tomato paste kasi ito lang yung meron ako. Ayan, sinasama ko siya sa gisa, mga kaibigan. Ayan, kasi niluluto pa dapat yan, sinasama sa gisa ang tomato paste. Maglalasa kasi na parang hilaw pagka hindi mo siya ginisa. Unlike sa tomato sauce, okay lang, ibuhos mo kahit na hindi ka siya kasama sa gisa. Pero ito, gigisa natin yan. Siguro mga 1 minuto. Ayan. Nagisa na siya. Lalagay na tayo ng tubig. Okay, kulay pula yung tubig kasi yung lata ng tomato paste, sinugasan ko. Kasi sayang naman eh. May laman pa kasi. Siguro mga 4 na lata ng tubig ang nailagay ko dyan. Yan, pakukulan lang natin yan. Tapos aantay natin at maglalagay na tayo ng ating mga gulay. Yan. Ang gulay ko dyan is patatas at saka carrots. Iniwa ko lang siya ng maliliit para mabilis maluto. 2 minutes lang, okay na yan. Ayoko kasi ng lamog na gulay. Papakuloan lang uli natin yan. Ayan. At sa puntong ito, hininaan ko ng konti yung apoy at halu-haluin ko lang. Baka dumikit na sa ilalim. At ilalagay ko na dyan yung ating bell pepper at celery. Maliliit lang din ang hiwa niyan. Lulutuin ko lang siya for about a minute siguro. Mabilis lang naman maluto yan. Actually, kahit nga hilaw, pwedeng kainin yan, bell pepper. Matamis naman yan, tsaka yung celery. Pero syempre, lulutuin natin. Yan. Ang bango na yan. At sa puntong ito, ilalagay ko na yung ating green peas. At tsaka quail eggs. Yan. Puro nakadilata na yung mga ginamit ko dyan kasi walang available dito na fresh na quail eggs. At luto na rin yung peas na yan. Kaya saglit lang yan. Siguro mga 1 minutong kuluan lang yan. Okay na yan. At nag-adjust din pala ako ng konting asin. Nagdagdag ako ng asin para yung alat saktong-sakto lang. Pwede rin kayo mag-adjust. Kayo na bahala. Ayan, at luto na ang ating pikadilyo. Pwede na natin tikman. Huwag niyong kakalimutan ha. Ordinaryong Vlog at OV Vlogs. Hanggang sa muli. Bye-bye!